kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Japan! Davao! Ituloy ko na aking update. So, kailangan ito na third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita niyo sa ICC website, meron na third country doon. Meron na isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yun dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. Merong isang bansa na sabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At, masasabi ko hindi Japan. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede mong sabihin. Nakasilabas hindi din siya ba yun? Japan. Tapos, ayun, so yan ay pending. Nandun na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sunday, was safe sa Japan! Oo, yes sir. Kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede, hindi pwede, basta lang siya papasok doon sa bansa na yun. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Makikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niya kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor, kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Eh yun naman ang katotohanan. Totoo! Nakita niyo sa opening statement na abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, CES Medial Bea. Sa first hearing pa lang sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor dahil kay Sara ay hindi namin papalakasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Correct. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Ano yan? Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niya sinasabi, gusto kong buhay na Davao. Gusto kong mamatay sa Pilipinas. So, ibig sabihin, alam natin kung saan
ako hanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Yes! Pagpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila, ay posible mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si Lima, buhay na buhay lahat ng Mga pinasilayo! buhay na buhay lahat ng buhaya. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Napayaan na. Dahil bukas sa Davao City ay meron kami lechon na buhay. Wow! Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. Sinabi nila sa akin Gawa ng cake. Pwede ba kainin? ang prayer rally ng lechon ng buhay. Ah! Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, Yes. sabi na, Mamesara, akong bahala sa cake mo na buhay. Wow! Testahan namin ang mga Buhaya! ano pa yun, saan ako? Buhaya! Pag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siya kalimutan mo naman. Ano huli? Buhaya! Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga taga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya is paper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niya, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa ba mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa ina-aksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old.